Amen. May buntag sa tong tanan. So before we start our service, may I ask everyone to please stand. Let's have a short prayer. Let's pray. Dear Holy Father, lumustak na rin kabuntaga, Lord God. Lord God, ako po na i-pray yung service, Lord God, nga ma-bless me, Lord God. And i-pray po na ako, Lord God, ng mensahe, Lord God, sa Sunday School, nga tagaan mo heavenly wisdom, Lord God. O king tanang ipangayo sa ngayon ni Jesus. Amen. Amen. Let's sing our first song. I am thine, O Lord. I am thine, O Lord. At ang tangan sa first verse, ready, sing. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, near, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Second verse, consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with my steadfast soul, and my will be lost in thine. Draw me nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, near, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. Third verse, oh, the pure delight of a sacred Lord, that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Near, blessed Lord, to thy precious bleeding Son. First verse, there are depths of love that I cannot know till I cross the narrows. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, near, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, near, blessed Lord, to thy precious hidden side. Amen. Sweet by and by, there's a land that is fairer than day. On the first verse now ready, sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see the far, for the Father which over the way, to prepare us a place there in the sweet by and by. We shall meet on a beautiful shore in the sweet by and by. We can meet on that beautiful shore. Second verse, we shall sing on that beautiful shore. And of the blessed, and our spiritual sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Last verse, to our bountiful Father above, we will offer a tribute of
for the glorious gift of His love and the blessings that follow our days in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. Amen. Ako dagang yung si Brother Rosel Bibat to lead us for opening word of prayer. Kay magamputa dukot sa ulupiyong sa mata. Kanimo amahan dalaygon ikaw God ning takna sa kabuntagon. Lord, salamat amahan sa imong kaayo sa kinabuhi. Salamat sa imong gugma, sa imong grasya Lord God. O salamat amahan ning adlaw nga Domingo nga din kami makahiusa makasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Lord, help us Lord nga ang among kasing-kasing ang among una-una nga mahimong sentro gayon ang imong pulong Lord God. Amhan, ikaw mag-bless Lord sa mensahidor karong kabuntagon o God. Bisa pa man Lord sa mga kaigsuunan o God nga nagapadulong karon nga din usab Lord moabot sila sa balay tigumanan nga walay magkakakulian o God. O Lord God, wala kami mahimo sa among kinabuhi kung wala ikaw God, pasilo usab kami sa among mga kalapasan, mga sala Lord nga among nabuhat nga dili ikaw mahimaya sa pulong sa buhat og sa unahon na. Aman Lord, among gi-claim ang kadaugan ning adlaw, gi-commit ang tanan ya kanimo, itugyan in Jesus name we pray. Amen and amen. Amen. Just remain standing. Let's sing our third song. All hail the farm. All hail the farm. Katagan sa verse, ready, sing. All hail the far of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown Him Lord of all. Second verse, ye chosen seed of Israel's race, ye ransom from the fall. Hail Him who saves you by His grace and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace and crown Him Lord of all. Third verse, let every kindred, every tribe on this terrestrial board to Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe and crown Him Lord of all. Last verse, oh that with yonder sacred throne we at His feet may fall. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown Him Lord of all. Amen. Salamat sa mga awiton. Ako kang iyong tanan sa paglingkod. Ako gato. Ihatag tanan ni Preacher Richard. Amen. Salamat, Brother Raymond, sa mga alawiton. And salamat, Church, nga naata karon nagatigom na sad para sa pagpaminaw sa ato ang Sunday School this morning. So, dili ta maglangay, ato ihatag ang higayon ni Brother C sa paghatag sa atong next lesson sa atong Sunday School series this morning. Amen. Hawan na po siya diri o.
Ganun gana dito sa luyo no. Dili bitaw ni kuan, di bitaw ni kanang tawgon sa klase ba. Nangutanan ako si Kevin nga, siya, kuya, kulba kuya. Mulang. Pwede mo lang mo balibad. Pwede mo balibad. Sige, mamarog tang tanan ato sang basahon ng atong text. Sa kulba usahay, ma-mental block ka ba? Kabaon sa isulti. Okay na ang kuan ba no? Okay na. Sige. So atong main text naa diri sa Acts 20. Acts 20 verse 35. Na? Okay. Sige, atong dunganon og basa. Usa lang ka verse. Acts 20:35. Let's read. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Okay, let's pray. Lord God, Heavenly Father, Lord, thank you so much, Lord, for another day nga nakasimba mi kanimo. Daghang salamat, Lord, sa opportunity nga maka-worship mi nimo, Lord, in spirit and in truth. Lord, we pray nga imuhaming andamon ang among kasing-kasing ug gunahuna, Lord, sa pagpaminaw sa imuhang mga pulong. At giyahi kami, Lord, especially ako, Lord, nga magdala sa Sunday school. Tagai ko og wisdom, Lord, tagai ko gahom sa unsa akong ipangsulti, sa unsa nga lesson ang akong ipart sa mga naminaw, Lord. Lord, daghang king salamat sa imong guidance and protection sa among pagpadulong diri. Lord, we pray nga imong i-bless ang among adlaw, and daghang king salamat, Lord, sa imong grasya, sa imong provision sa matag adlaw. And giyahay mi, Lord, andamo among kasing-kasing ug gunahuna. All this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So ang atong lesson for kuan this day is nanata sa lesson 10. It's about giving. So kani siyang giving medyo in the context of financial giving, medyo daghan jud gani siya og kanang kuno, daghan gani siya og kanang murag questions, usahay na pay mga controversies. Unsa gyud dapat sa financial giving, unsa man gyud dapat, pila man gyud akong ihatag, unsa man gyud ang exact amount nga akong ihatag to say nga it's enough for God. Diba? That's the context of financial giving. Pero in the context of spiritual giving, let's say spiritual giving, we should say na we should give our all. Diba? Sakto? Let's say for example, ang kaning giving, naagi ni siya always sa context of bayad and sukli. Everything you give, everything nga imong gibayad, naa jud kay sukli. Whether physically or spiritually. Diba? For example, last Sunday ba to? Last Sunday si Stephen, no? Stephen. The last thing I remember ni Stephen katong before siya nag-Sunday school, the way siya muwali ba? The way siya muwali. Medyo, may pa rin mo nga, bata pag ni Stephen. Mga katong ni break siya, nagipawali siya after nag-Sunday school siya. Ni-improve. Pero karon nga ni-graduate na siya, grabe, no? The boldness of his preaching. Diba? Kabantay mo? Grabe, oy. Pero, dili to ma-achieve, dili to makuha ni Stephen nga skill sa pag-preach kung wala siya ni bayad first. Diba? Gibayad niya iyang life to commit sa Sunday school. That's why nasuklian siya og ingon ato nga gift. Diba? So ingana siya bayad og sukli. Kita man sagud usahay, mayo kay ta mo demand og sukli bisag wa ta ni bayad. No? Ganahan ko ingon ani, ganahan ko nga kanang sila akong mga igsuon sa pagtuom ingon ani. Let's say gugma. Mo demand tag gugma. Pero wa ta ni bayad daan og gugma. Ganahan ta nga higugmaon ta sa ato ang isig ka Christian. Pero wa ta ni bayad og gugma daan. Respeto. Ganahan ta nga respetuon ta. Pero wa ta ni bayad daan og respeto. For example, kani, young people, leaders.
Kaning every time nga mag-hosting ta, actually igo tatanan na ni. Every time nga mag-hosting ta, ganahan ta nga atong gi-prepare nga activities, ganahan ta respetuon sa atong isig ka Christian. That's the form of respect nga ganahan ta isukli nila sa atong pag-prepare. Pero, when the time comes nga sila na pud ang mag-prepare for us, di po ta mohatag og respect. Dili ta mo participate, di ba? Sumagod sa ato ang sa tawag ani general fellowship. Daghan kay magpakilid. General fellowship gani. Daghan kay magpakilid, daghan kay igo kay ta ani. Di ba? Participate. Sige tag-ingon, participate. Pero kung lain na ang mag-host, kita na pwede mo participate, kita na pwede pugsunon. Di ba? Wala ta ni bayad og respect sa preparation sa uban. Unya, ganahan ta nga i-respect ang atong preparation, dili. Di ba? Bati siya, dili siya angay suklian. Kibaw gitang kung unsa atong gibayad mo sa gisukli. Di ba? Affection. Ganahan ta nga tagdon ta sa tao, pero iksud simbahan di ta managad, diretso ta ana lingkod. Ganahan ta nga igabot nato simbahan, musmile ang mga tao na to. Pero inigsulod na suportahan ang atong naong kay bugat kay naong. Di ba murag lisod tagdon na niyo mura man siya gisapot. Di ba? So inanaon tataba nga kung unsa atong gusto nga isukli sa atoa, magbayad ta daan. No? Murag og sa jeep, bayad matadaan una ta suklian. Murag katong video sa katuwitong wala hindi ko kabayad. Gihungungan siya sa demonyo nga, ayaw nagbayad. Okay ra na. Siya nga, kuya, sukliin ako. Ngayon, nagsukli. Mapagay na siya ni bayad. Ang demonyo, nasyak ang demonyo. Oh, grabe. Di ba, inaana ba? Kita po, time. Soul winning. Hatag-tag time for soul winning. Mao ginatong Great Commission. Kami bitaw sa choir, gihatagan mig unsay tawag ni ultimatum, sige tawagan na. Hatagan mig ultimatum ni pastor nga dili lang dapat nga kami good singers, dapat soul winners pud mi. Di ba? So man nag-implement mo sa choir nga kinahanglan naa gyud mi soul winning. If dili mi mag soul win, penalty gid mi, naa mi suspension for 1 month. Bugat kay no, bugat ta pud na pud. Grabe pud ana sa among trabahoan gani duhar man ka adlaw suspension. Grabe. Agree ko ana. Bisag ako mo agree ko nga bugat gina siya. Pero that's carnal thinking. Ganong carnal man na siya. Atong basahon sa Luke 15. Luke 15, familiar na tani nga story. The parable of the lost sheep. Parable of the prodigal son. One point, sa kaninga verse, usara ni ka point nga gipunto sa Ginoo ni Jesus, but iyang gi-illustrate in 3 different stories. Di ba? Sheep, kaning silver, o the prodigal son. Atong basahon sa Luke 15:7. Tanan to, Luke 15:7. Nanata na? Say amen? Amen. 7, I say unto you that likewise, kani sa parable of the lost sheep, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 90 and 9 just persons, mga matarong, which need no repentance. Iyang gibalik, another illustration sa silver, iyang gibalik, iyang gisulti sa 10, ambak ta sa 10. Sa silver na po nga illustration. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. And kung imo nang tiwason og basa, ang sumpay ana ang prodigal son. 'Di ba? Kay numdum ta nga sa story sa prodigal son, gihikayan siya. 'Di ba? Gihikayan siya instead of gi-condemn. Gi-condemn siya sa iyang papa. That's the story. Now, ngano nakaingon man ko nga bugat man kayo ang kanang 30 days. That's very carnal. Kung imong tan-awon, if we think spiritually, we should realize, we should see that the weight of one soul could not be even compared sa 1 month na suspension. Di ba? Imagine, one soul, magmaya ang langit.
Bisan pag-unsa nga celebration sa kalibutan, imo nang isagol-sagol tanan, could not even compare sa celebration sa langit. And that's just one soul. Di ba? So inana ba? Kanang let's give our time. Let's give our time to soul win. Karon, young people natay saturation. Dili lang kay maghatag tracks. Di ba? Mag-soul win ta. Dala na sa ato ang requirements ba? Ano ba? Kanang si tawag gani? Kanang hitting multiple birds in one stone. Nag-distribution sa tracks, nagkuanta sa ato ang young people's activity, naka-soul win pag kita. So nanatay required sa atong choir. Di ba? Inana siya. So let's not think about kung unsa kabugat ang umaabot nga consequence. But let's think kung unsa kanindot ang umaabot nga celebration just for one soul. Di ba? Do you agree? Amen, di ba? Kaya naman sugo sa sa sharing na mo sa una ni Elvis. Ayan siya nga kanang sana usahay daw na ay malibre niya, di na siya mabalibad. Actually, pero dugay na tanong istorya niya. Di na siya pero mabalibad. Kaya nga kaya kung ikaw ra ang magsigig hatag, unsaon pagka-bless sa uban? Unsaon nila pagkahimo ang unsaon sila pag-bless sa Ginoo nga imo man silang i-prevent to give. Di ba? Yan na siya. So, after ato, di na kung balibad na yung mga libre. Uwi kayo ba? No? Inana mo to say, ayaw lang, ako lang. Ako libre. Sige, sure. Di ba? Inana siya. So, context of giving, bayad eksukli. So, inana siya. Now, let's talk about giving. Balik tayo sa kuan, Brad. Giving in the context sa atong church. What is the meaning of giving? And what are my responsibilities in this area? Sige. So first of all, disclaimer, God does not need our giving because He owns everything. Mao ginatong timan-an. So di ta magdaw-daw. Okay. So before any giving can be truly proper, we must be willing to give ourselves first. So unsa man ang meaning sa give ourselves first? It means full surrender. Diba? Full surrender to God. Full surrender to the ministry of God in doing the ministry of God. Tibuok na tong kasing-kasing. Kay bati man good if naghatag ka half-hearted. No? Unsa may katong murag storya tong katong fita bang katunga. Katunga ra pud diyan nakuha nga sa to sports car. Di ba? So ganahan tayo yung nana nga katunga ra po ihatag si Ginoo, katunga ra gud mo kasing-kasing nga gihatag. Di ba? So kinahanglan full sa ang atong paghatag sa atong kaugalingon. Mura pog ari ka sa imong kanang maghimutag ganahatag relationship with others. Kung makigrelasyon ka sa uban, kinahanglan nakigpirmi ka nakikuyog sa uban. Di ba? Let's say for example, sikag pang libre, pero di ka mo kuyog. Uy, librehan ta mo. Tagaan mo kwarta, pamalit mo dito. Sunod na sad, same gihapon. Ang pangutana, nakabuild ba tag relasyon? Wala. Nakabuild ra ta og kanang murag sa mentality nga kana siya man libre na siya. Di ba? Pero ang inyong tinud-anay nga relasyon wala. Because dili mao ang giving. Di ba? Igo ra ka ni hatag. Pero ani mo gihatag imong kagalingon ug imong time kuyog sa imong mga friends. Di ba? Sakto? So, let's give first ourselves before ta muhatag og mga any physical nga mga paghatag. Next. Ngano man? Because we are bought with a price. 1 Corinthians 6:20 na di atong basahon. Para di kita madugay. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So kana. So dili ta maghangul-hangul kay ngano. Dili naman ever since nga naluwas ta. Kay bawo naman ta nga ang atong kaugalingon dili na atua sa Ginoo na. Di ba? Next. God commanded us to present our bodies. Familiar na kanina to, Romans 12:1. Kamemorize sa taani. Let's read, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So inana, same pod sa idea nga, ganahan ko mo serve, pero di ka muhatag og time to serve. Wala gihapon. Di ba? So present your body first. Present ourselves first. Next, a willing mind and heart with a life surrendered to service to God must precede. Unsa man ang precede? Mag-una. Precede means mag-una. Precede financial giving in order for God to bless it. So same sa akong giingong ganiha nga, sikag hatag og kwarta, sikag panglibre, pero wala kay kuyog-kuyog. Wala nimo gihatag imong kaugalingon first. So how will that justify your financial giving? Di ba? How will that justify? Next. 2 Corinthians, ato sang basahon ng verse day. Sige. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Kung ano siya, kanang ang gistorya ni Paul, kay iyahang sa kaninga chapter, iyahang gi-praise ang Church of Macedonia. Iyang gipanabi sa Church of Corinth nga ingana sila, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Next. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. 5. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. So, kuan kano kanang say tawag ani? Makaingon ta ba nga grabe og requirements, pero dili siya impossible requirement. Di ba? Kung ato siyang sumahon, commitment. Yes, masummarize siya into commitment. Next. Now, what is my reason? What is my reason for giving? Unsa may nganong dapat man jud muhatag? Because giving proves the sincerity of our love to Jesus, of our love to God. Atong basahon, 2 Corinthians 8. 2 Corinthians 8:8. Okay. Tanan nato dire. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, to prove the sincerity of your love. Diba? Sa katong giingon ni pastor katong sa barili nga time is the most Time is the most nalimot ko. Basta expression of love, something ana. Giving pod is also an expression of love. 'Di ba? Kay kinsa may muhatag kung wa kay gugma? Kinsa may ganahan muhatag kung di ka ganahan sa tao? 'Di ba? Kahinumdum ko sa una pag high school nako nga nadyo ko nagustuhan babae. Kung gustuhan babae. Hatag ko niyang stuffed toy. Kadlawon pa lang giandam na nako. Gihatag nako pag kita namo, pagkaog maingon akong mama. Dong ikay nagkuha sa stuffed toy. Nanguha dito de. Nanguha ko sa aparatur. So jante wa man tay kana sana wala man tay kwarta. Nanguha ko sa aparatur abi na ko guwang masakpi mo tong kadlawon pa lang ako nang giandam. Kay para di ko sakpan magyapon. Ko ka realize set dito day kita si mama nga uy kuwangan man igusa. Di ba? Tungod kay nagkagusto, tungod kay naatay gusto. Di ba? So if we truly love Jesus Christ, then we should give ourselves sa iyang ministry. Di ba? Next. Giving develops an attitude of grace for others' work. So unsa man ning attitude of grace? Attitude of grace, it's like kanang ato ang mindset nga I am able to give only by the grace of God. Ana siya ba nga kanang ako gining kwarta dili. Ako gining butang nga akong mahatag.
Dili. Attitude of grace, kana nga, we recognize God as the source. As the source. And by that grace, we become a blessing sa uban. Diba? So, let's read 2 Corinthians 6. In so much that we desired Titus that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Verse 7. Therefore, as ye bound in everything in faith and utterance and knowledge, and in all diligence and in your love to us, see that ye abound in this grace also. And chapter 9, verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Mahimutang blessing. The grace of God abounds in us kung kita pod will it ourselves to be blessing to others. Diba? So that's one reason of giving. We should develop, giving develops an attitude of grace. Next, it is an investment in eternal riches. Let's read Matthew 6:21. For where your treasure is, there will your heart be also. So kani kay bawo na kita ani nga material giving will suklian ta og material pud nga things sometimes. Pero sometimes ang atoa pong material giving, if ang atong reason for material giving is because of spiritual reasons, dili ta makakuha og material, di ta masuklian og material things. But ang sukli sa ato as taas, spiritual things, di ba? Sakto? So kani giingon sa Matthew nga kung asa ang atong kasing tuasa ang atoang say Bisaya sa treasure. Bahandi, yes, bahandi. So kung asa atong kasing didto po ta nag-invest. Now, giving is a unique expression of faith because we give physically, but the investment is in our spirituality. Mura siya og kanang investment sa ato kwarta ba nga kanang naatay gain, although naatay loss because nihatag ta og something, kwarta o unsang butang, mawagtang na sa atong possession, but the gain is eternal. Diba? Ang gain is spiritual. So inana. So giving is an investment to eternal riches. Now next. Now where am I to give? Asam kita muhatag? Ug nganong muhatag man kita? Diba? First of all, we are Christians. We are Christians. So asam ta dapat muhatag? Of course, sa ato ang community, Christian community. Di ba? Our primary responsibility is our local church. Kung tagabasa ka, na imuhang responsibility diri. Na imuhang giving dapat diri. It's okay if muhatag ka sa uban. Wala na problema. But, ang imuhang responsibility primarily is naa sa basak. 1 Corinthians 6:16. 1-2. Okay, 1 Corinthians 16. Ari lang tayo basa kay para mas madali ba? Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Dawa giingon ni Paul, as I have given order. Order siya, dili siya request, order. 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So akong balikon, di ba, sa context of church giving, dili ni siya request lang. It is an order. Why? Because this is how the church survives. Tanawa ng ubang na ako'y nailhan usa lang ambot sa inyo ha. Ni share sa ako ang naka-fellowship na ko ang pastor ba
na kanang ang iyang mga members daw kay naday problema sa giving. Nagliso daw sila. Nya naputoy previously daw nga kana laging kay problema lagi sa giving. Ang previous nga pastor na maligya na lang. Kay unsaon niya pag-survive as a person o sa iyang family kung ang church dili mo hatag. Di ba? Supposedly pastors are kuan ba gyud mag full time. If dili weekends, if dili Sunday services, expected nga mga pastors na ay engagements like speaking engagements, mga fellowship engagements, mga ansay tawag gani mga saturations manginana. 'Di ba? Over the week until maabot ang weekend. So yung ana dapat, 'di ba? Mao na atong gi-expect. Pero kana lagi, in order for the pastor, for the leader of the church to do that, kinahanglan ang financial sa church mismo ang support. 'Di ba? Dili kay mangita pa siya og sa maligyan lang ko ani og kanang intra kanang kuan ba vitamins. Kaya sa pag-survive, mukaon ba kita? 'Di ba? Mukaon ba gid bisan pa og kanang ganing mga street people gani mukaon magani. Bisag wa sila laing trabaho magtambay ra tibok adlaw, 'di ba? So kana our responsibility is our local church first. Next. And also, naapo tayo responsibility outside local church. Now, sa ako pang giingon ganiha, we can give all we want outside. We can give all we want outside. However, let us be mindful nga ang ato ang giving outside will not sacrifice our giving inside. Di ba? Maayo kita muhatag sa gawas. Naapo tayo mga charity works. Pero ang ato ang simbahan nagtinga sa financial. Kaya nga naman, ang mga church members di muhatag. Di ba? Unsaon pag-survive. So inana, wala gyud problema. Even the old church, si Jesus, nag-encourage nga muhatag. Pero we have to support first kung asa ta. Murag sa family good, di ba? Ikaw nga amahan ka, nag-support ka sa laing family, nya imong family wala. Di ba? Unsa nakay kabit. Di ba? Tam ko laing pamilya. Dili sa mahimo. Di ba? Unsa ang pag-survive sa imuhang family? Kung tuwa ka sa lain naghatag. Di ba? Okay. So, mao na siya, where should we give? So, first sa atong local church and in support sa uban. Next, what does my money go for? So, asa man yun ni Padung? Asa man ni Padung atong kwarta? First of all, support to the leaders of the church. 1 Timothy 5:17 to 18. 1 Timothy. Dire na lang. Basa. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. 18. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Unsa man ang muzzle? Ang muzzle kanang sa iro o kanang pang-prevent nga makapaak. Di ba? Ano siya. Nya, aside sa pang-prevent makapaak, kung di na nimutang tangon, di po nagkakaon ng iro. No? So, let's not muzzle the ox nga nagtrabaho sa corn. Ano siya. So, murag ang illustration niya is kung dili ta muhatag sa church, kato sa akong giingong ganiha nga, we are muzzling the leaders. Atua silang gipakagutom. Ano? And the laborer is worthy of his reward. Mura siya, give credit where credit is due. So, tagaan na to og credit ang mga nagtrabaho. Di ba, nag-ingon ang Bible nga, dili pa kanon ang mga wa nagtrabaho. Ang mga tapulan. So, kaning mga nagtrabaho, kinahanglan ato gining hatagan. Kinahanglan ato gining suportaan. Di ba? Next. So, support sa leaders of church. Next one is other works of God supported through our church. Philippians 4. So, mga other works.
So ningon si Paul there, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Sila ra daw ang communicate ni Paul about giving and receiving. 16. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. So sa kanisiya, wala na si Paul sa Philippi. But the Philippians are still sending support. Still sending support, financial support ni Paul. Kaya di ba si Paul full-time siya sa ministry. So di man pwede nga nag-preach siya, niya na ay nakabaligya dito nga mga sandal, sa ilang time, mga unsa pa na mga baligya. Di man pwede. Murag sa kaning ato ang naiubang mga Christian denominations diba nga. Nay mag-preach niya na po mag-anag sibot. Di ba? Usahay maaanta. Mo nang saturation. Di lami. Mo nang balibaran ta usahay kay sila may reason na nagod. Mo nang kinahanglan ta mingon libre ra ni. Mo nay bayad. Dili mi mangulikta. Di ba? Kami ang nihatag, di mo kami nang inahanglan nga naami ma-receive. So mo nay nakaapan sa uban no nga kanang mangulikta. Mag-street preaching pero mangulikta. Dapat ang collection na ara sa church. So inana, ang atong giving will support other mga buluhaton. Napit tayo sa nga kana si pastor di ba mangayo siya nato og support sa tawag ani kanang let's say na missionary mo ari. Kanang ato man ang gi-accommodate ang missionary. So kana other works na sa church kay dili man na pirmi. So that's considered other works sa church. So kita muhatag ta sa kanang missionary or kanang camps. Yan na. Other works po na sa church. So mo nang mukuan si pastor nga mag-special offering ta. So yan na siya. So that's one way where our money goes. Next, to those faithful within the church but are unable to support themselves. 1 Timothy 5, atong basahon. Let not a widow be taken into the number under 60 years old. 60 means 60. So, sa wala kahibaw, ang score nga word is equivalent to 20. Yeah. So, 3 times 20 is equal 60. Having been in the wife of one man. Next. Well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. So kani siya context sa widow sa ilahaning time. Sa ilahaning time. Kay karon sa ato ang time even ang mga widows or ang mga single parents na may support from the government, support from the family, pero sa ilahang time ang mga widows wala may support. So mo na gi-emphasize sa kaning verse nga sa ilang time mga widows, those who cannot support sa ilang kaugalingon. Nya napag yung mga children, di ba? So giingon. Pero sa ato ang time, mo ni siya mga church workers. Di ba? Kani sila Brad Elvis. Kay kung wa pa na support si Brad Elvis gikan sa church, hagbay ra nila nag-call center. Nang-apply na ni. Di ba? Pero wala ta kita ni Brad Elvis nga kanang wala siya diri. Or nasa siguro usahay kanang mga kuan lang, mga instances lang. Pero naagi siya pirmi because church worker man siya. Kani sila Raymond. Di ba? Ug uban diri nga gihatagan pag-support. Wala man ni sila nangitag trabaho niya moari sa church, naaram ni sila sa church pirmi. Mo nang sila pirmi sugo-sugoon. Di ba? So, one way to also give gratitude ba? Nga nagtrabaho sila, they maintain the church, limpyo, mga unsa pa mga butang diri nga sila ang kung naay guba sila ang mulihok, kung naay sugo-sugo sila ang sugoon nila pastor, nila ma'am. Because they are church workers and they are not looking for another support. Wa sila nangitag trabaho, but ang church ra ang nag-support nila. Because we also need those people. Aside sa ato ang pastor's family, we also need some people nga full-time sa ministry. Kaya dili kaya kung si pastor lang tanan,
maguba ang aircon, maguba ang kuan, unsa pa na diha si pastor gyapon muayo dili, di ba? So kinahanglan pud og mga church workers. So sa ato ang time, mao na sila ang mga not supporting themselves financially, wa sila na narabaho. So that's one way our money goes. Ana siya. Next, and the general needs of the church, 2 Corinthians 8:4. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. So sa ato ang kuan, sa ato ang time, kani mga other needs is ang kani atong building. Maintenance sa building, mga bills, di ba? Ang mga allowances sa kinahanglan hatagan og allowance. Sumagod sa kanang mga gamit na to dire kung naalay manghulam, pwede ra man jud manghulam. Kung namoy event sa inyohang balay, ako kasuway sad ko nga katon nag-dedicate mi sa house nang hulam mi sa church. O kanang sa tawagan ni chairs. Kaya wala man mi daghang chairs. So inana ba? So para ma-meet ang general needs, kaning bayad na to sa aircon, sa kuryente, sa TV. Inana. So that's where our money goes. Support sa leaders, support sa other buluhaton sa church, like mga missions, extension classes, di ba? Ang mga extension classes, sa wala kahibaw, gihatagan na og allowance ni pastor. Dili siya allowance sa teacher. Allowance siya para sa snack sa mga bata. So that's one support sa other buluhaton. Support of those within the church nga walay trabaho, but full-time in ministry and the general needs. Okay. Now next. So what am I supposed to give? Sige. Kani kibaw na kita ni tithe. Kibaw na kita nga ang tithe is although form of giving siya, pero in reality it's pag-uli, di ba? It's pag-uli. Love offerings, mission offerings, ug uban pa. So mauna ang atuang sa tawag ni kanang reason nganong muhatag ta kay tithes, love offerings, missions, and others. Now let's go sa sunod. Now areas of New Testament principles about giving. Now kung mag-isgot ta og principles, by definition, principles, akong basahon na, a fundamental truth, law, or doctrine that serves as the foundation. Notice the word foundation. Foundation for beliefs, pagtuo, behavior, or systems. So kani siya, principles of giving sa New Testament. Now, structure or framework. When we say giving, kinahanglan ang ato ang giving is naka-anchor siya or naka-establish siya sa principle of tithing. Unsa man yung principle of tithing? We know that tithing is atong pag-uli sa ikapulo ngadto sa Ginoo. Di ba? So, pag-uli. In other words, ang structure sa atong giving, kinahanglan ang ato ang mindset is muhatag ko because ang kani akong gihatag gikan ra pud ni sa Ginoo. Mura siya inana ba? So kinahanglan naka-anchor diha ang ato ang giving kay lisod man good if kaayo if ang ato ang mindset kanang pinaghirapan ko ni. Sweldo ni nako usa ka kinsina, usa ka buwan. Nya adto ra mapunta. Di ba? Instead, ang ato ang mindset is dapat gibless ko sa Ginoo na ako'y sweldo. Di ba? So aside sa akong tithe nga akong giuli sa Ginoo, kani ako ang blessing gikan na po ni sa Ginoo, ako pong ihatag sa uban. Di ba? Kay let's remember ang giingon ni Jesus nga sa tuyang kuan nga kung unsa imong gibuhat sa imong isig ka tawo, imong gibuhat nako. Sakto di ba? Nalimot ko unsa to nga verse. So giving to others, we are also giving it to God. So inana siya, dapat diha naka-structure ang ato ang giving.
para dili kay bugat sa ato ang dughan. Kay bugat man jud kayo. Kung ato ang tinawhanon lang ba, bugat jud eh. Nga supposedly ang imuhang gigunitan nga pila ka hundreds or pila ka thousands, imbis nga gamiton nimo sa imong kaugalingon, ihatag nimo sa church. Di ba? Kung tawhanon lang bugat jud, mo ana jud makalingi jud ba? Sige na lang. Ana. Pero if ang atong giving is naa siya spiritual wisdom, dapat dili gina siya bugat sa atong kasing-kasing. Di ba? Giving sa time, giving sa ato ang resources. Next. Wala pa. Kato pa. Ana. So, other area, cheerful giving. Principle of cheerful giving. Atong basahon sa 2 Corinthians 9. 2 Corinthians 9 verse 7. So kani, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Na atong buak-buakon. So giingon diri sa verse nga, as a man purposeth in his heart. So meaning ang ato ang giving should be intentional. Dili siya pinugsanay but intentional. So dili ta maghuwat nga amot oy. Di ba? Young people, ganiha rang deadline, gahapon rang deadline, mo jud hatag. Di ba? Amot ba? Ayun, di ba? Kinahanglan pa pugson. Dapat kita na ang muduol. Te, tara akong amot. Kuya, tara akong amot para sa ato ang activity, tara akong amot. Ma'am, pastor, mao ni ako ang amot, ana. Di ba? So as he purposeth on his heart, dapat dili siya pinugos. Next line is not grudgingly. Not grudgingly, meaning not reluctant. Unsa nang reluctant ka nang magduha-duha ba? Magduha-duha. Hatag di. Murag, he loves me not. He loves me, ay di. Di na ko hatag. Di ba? Not resentful. Unsa man ang resentful, ka nang bitter, not angry. Taamot na sad. Di ba? Puya, ginisig amot. Di na ta ka kuan ani. Di na ta katigom ani. Di ba? It should not be walay grudge, walay kasakit, walay kalagot ang paghatag. Or of necessity, not because gi-require ta, but because we understand and we are willing to take part in giving. So mao na siya ang cheerful giving. So if ang imong paghatag is dili intentional, pero wala po ka gi-require, wala po ka, nakasabot ka sa pag-giving, pero dili po siya intentional, dili gyapon siya cheerful giving. Di ba? Or kung intentional man gani, pero naapog kay kaligot-got gamay, pero kasabot ka, dili gyapon siya cheerful giving, kaya na may kaligot-got. Di ba? Or intentional siya, wala siya kaligot-got, pero nihatag ka tungod kay required. Dili gyapon siya cheerful giving. Dapat naa na siyang tulo. Di ba? Naa na siyang tulo. Intentional, walay kalagot, ay pagduha-duha, walay kasakit, o naay pagsabot nganong muhatag. So, mao na siya ang cheerful giving. Now, sacrificial giving. Atong basahon sa 2 Corinthians 8:3. Okay. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they are willing of themselves. So kanin sa kuan, mo ni gatong sa Church of Macedonia. Murag iyahang gipanabi ni Paul sa mga Corinthians, ang Church of Macedonia. Ningon siya diri, kung atong basahon sa verse 2, tanaw sa verse 2 red. How that in a great trial of affliction, di ba? Great trial. And abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Di ba? Imagine great trial of affliction. Mga kasakit nila. Grabe nga kapubri. Imagine unsa nang grabe nga kapubri, no? Basin ka ng almost street dwellers na sila siguro. Ana ba, no? Kay
deep poverty good. But nihatag gihapon sila in support sa ministry ni Paul. Diba? So yun na siya, sacrificial giving. Sa atua, although God's grace, we know that God's grace is unlimited. Pero sa atua, limited man gid ta. Diba? Ang ato ang kwarta, ang ato ang mga resources, limited gid ta. Ang atong physical, say tawag gani, physical capacity, limited gid ta. Pero diha na musud ang sacrificial giving if despite those limitations, nihatag gihapon ta. Diba? Yung mga nagtrabaho, bisag duka na kayo. At ni-commit gihapon sa ministry. Bisag gagmay ang sweldo, nihatag gihapon, nitabang gihapon. That's sacrificial giving. Diba? Pareha sa Church of Macedonia, beyond their power, they still supported Paul sa iyang ministry. Next, hapit na. Other principles of giving. So give as God prospered you. So kani siya, base na yung uban nga maglibog ba, nga katong question nga na, pilam gid akong ihatag. Unsa mo'y kadako akong ihatag dapat nga financial support. Muna gingon, give as God prospered you. Ayaw pagtan-aw kung pila ang gihatag sa uban. Kaya ang ilang capacity, dili nimo capacity. Di ba? Mo siya, gamay ra yung gihatag oh. Aka na lang pud ko Or dako sa niya gihatag, mauwam sa ko sa ako ang gihatag oy. Di ba? So ay dili ta magtan-aw sa unsay capacity sa uban because mauna nga level nga gibless sila sa Ginoo lahi pud sa tua. Law of sowing and reaping. Atong basahon sa Galatians 6:7-9. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kaya siya, usan niya sa kuang life verse. Labi na sa ministry. Di ba? Let us not be weary. Kung sa ng weary, murag maluya? Maluya, no? Something maluya. Let us not be weary in well-doing. So di ta magluya-luya sa pagbuhat og maayo. As Christians, because sa sakto nga panahon, in due season, we shall reap, muani ta. Kung dili ta, maluya. If we faint not. Dili niya faint nga makuyapan. Kung di ta maluya sa ministry ba? Yan na siya. So, mana siya, the law of sowing and reaping. So, bisan pa, unsa kadugay, bisan pag tanaw ni nga, tanaw nato nga, murag wa man jud maani ani akong gibuhat. Remember this verse. In due season. If wala pa kay naani, meaning wala pa ang due season. Di ba? Paabot lang, ayaw lang pagluya-luya. Ayaw ka discourage. Next, complete turnover of our lives and resources to Jesus. Romans 8:29. Wala din ako nabutang. Romans 8:29. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So that's one other principle of giving. Di ba? Nga mahimo ta nga makonform sa image ni Jesus, sa image sa atong Ginoo. Because sa atong sunod, giving is God's nature. Giving is God's nature. So if kita Christians nagclaim ta nga kanang we are followers of Christ, so kinahanglan mo conform ta niya, and God's nature is giving, so kinahanglan ta mo give. Di ba? Unsaon na to pag-ingon nga, I'm a follower of Christ pero dili ta giver. Nga si Jesus himself, he gave his life. Diba? He gave his life for us. And the last one. Mata na mata. Last na. Giving glorifies God through us. Atong basahon sa 2 Corinthians 9:11.
being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Diba? Causeth through us thanksgiving to God. Muna siya og katong sa tong nga verse nga let your light so shine before men so that unsa to? They may see your good works and glorify God in heaven. Remember that giving is good work. Diba? If makita ta sa ubang tao nga lamang gihatagon gani siya, Christian man na siya. Diba? Or even other Christians lang, ninduta na niya nga pagka-Christian, kay manggihatagon man kay siya. Praise God. O, diba? Nag-glorify ang Ginoo. Because nakita sa uban nga manggihatagon ta. Matinabangon ta. So, giving glorifies God through us. And that's all. Sakto no? Wala na sumpay. Yeah, that's all for our lesson 10. I hope nga natay nakatuna no, natay nakuha nga mga lessons about giving sa atong local church, support sa atong local church, and outside our local church. Let us give time for soul winning, time for kanang activities sa atong church. Let's participate. Remember that giving is not only financial. It's giving ourselves. Participation. Remind ako balik ang uban. Participate ta sa mga activities, dili magpahipi sa kilid. Kay para that's one way nga maka-build ta og relationship sa uban. Mao ganing naatay general fellowship. Diba? Fellowship is building relationship. How could we build relationship kung naa ta sa kilid? Sig cellphone. Hantod nga kamo nalay magkadayon sa imong cellphone. Di ba? Participate. Even simple lang nga pag-apil-apil sa game, mga inana ba? Dili ta magpakilid-kilid. Kay dili gina siya magsigita og encourage sa mga bag-ong believers. Uy, apil-apil. Pagkataod-taod nakitaan ka sa bag-ong believers nga naara ka sa kilid wa ka ni apil. Di ba? Kanang hypocrisy. Hypocrisy na siya. Kung mo encourage ta, dapat kita mismo inana tadaan. No? Inana tadaan. Kung mo encourage ta nga commit, kita daan, committed tadaan. 'Di ba? We should reflect first. Bayad ta una ta masuklian. 'Di ba? Okay? So I hope nga naatay na learn no. Sige atong iampo. Let's pray. Bow down our heads. Merciful and loving God, Lord, daghang kayong salamat, Lord, for guiding us, Lord, sa pag-learn sa amo ang discipleship. Lesson 10. Lord, we pray nga naami nakuha nga mga lessons nga among magamit sa among matag adlaw, among mga realizations, Lord, about giving, about sa giving sa ministry, support sa ministry, Lord, that not only we give financially, but also we give ourselves first para sa kahimayaan sa imong ngalan, Lord. Lord, please remind us always nga ang imuhang gipangayo sa mua isang amoong kaugalingon, dili ang amoong mga resources. So we should give ourselves first to you para, Lord, imuhang i-bless ang kung unsa man ang amoang mahatag, Lord, sa uban. Lord, daghan kayong salamat, Lord, nga imuhaming gihatagan og capacity to share to others, to share your words to others through soul winning, to share the blessings nga imuhang gihatag namo through financial giving, sa wisdom, Lord, nga imuhang gihatag namo nga ma-share namo sa uban, labi na gid sa mga nagsunod namo, Lord, nga mga bata pa namo. Lord, we pray nga imuhaming giyahan sa amoang service karon, tagay og kadaogan, Lord, tagay og gahom, Lord, ang magdala sa imuhang mga pulong. Daghang kayong salamat, Lord, sa opportunity. All this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Brother C, for that wonderful word. Itamag lang ang mga kaigsunan. Mamarog ta. Let's sing our first song, I Love to Tell the Story. Let's sing.